Ano ang ginawa, ginagawa at gagawin pa ng Diyos sa buhay mo? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Na pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol po sa Order of Salvation. Explain ko po yan later, pero gusto ko po munang batiin sina Lea Bustamante, Vilma Cartas, and Joy Marqueda. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. So pag-usapan po natin yung Order of Salvation. Alam niyo po ba, pag may ginawa ang Diyos na kabutihan sa iyong buhay, sinimulan niya yan, niligtas ka niya, lulubusin niya po yan, kokompletohin niya yung proyekto ng pagliligtas sa iyo at sa akin, sa ating lahat. So ano ba yung Order of Salvation? Yung pagkakasunod-sunod ng ating kaligtasan. Ganun lang po kasimple, no? Pag sinabi natin Order of Salvation, Ordo Salutis, ibig sabihin, ano yung pagkakasunod-sunod ng ginagawa at gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. So the Order of Salvation is a theological term that refers to the sequence of events in which God applies the benefits of salvation to individuals. While all of salvation is rooted in God's eternal plan, the order includes steps such as calling. Ito po yung ginawa at patuloy na gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Calling, regeneration, conversion, justification, adoption, sanctification, and glorification. Sobrang kung una mo itong narinig, parang ang hirap, ang bigat. This order is not about human effort, but God's sovereign grace at work in real time. It highlights the beauty of how God awakens the dead, grants faith, justifies sinners, and brings them all the way home in glory. Sabi po rito sa Romans chapter 8, verse 29 hanggang 30. For those God foreknew, pakinggan natin mabuti mga kapatid, himay-himayin po natin sa ating isipan yung sinasabi ng talata na ito. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. And those He justified, He also glorified. Sapagkat ang mga nakilala niya nung una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya ay kanya namang tinawag, at ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap, at ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. Kaya ito po yung katuruan natin ngayong araw. Salvation is God's work from beginning to end. Ang kaligtasan po natin, yung Order of Salvation, lahat po yan ay biyaya ng Diyos. Ito po ay ginawa ng Diyos sa ating mga buhay, ginagawa at patuloy na gagawin. So ano po ba yung Order of Salvation? Marami po yan. Yung iba nga dito ay debatable, pinag-uusapan talagang maigi ano ba talaga yung nature ng mga aspeto na ito. Pero gusto ko pong basahin ng mabilis ito. Unawain natin, kahit medyo yung iba talagang mahabang talakayan. So una po yung tinatawag nating election. God chooses by grace. Pinili ka ng Diyos. Kaya mo siya pinili, kaya ka nanampalataya, kaya ka sumunod sa Panginoon, kasi pinili ka rin ng Diyos. Ang Diyos ang pumili sa iyo, iniligtas ka ng Diyos. Napakasarap pong isipin na pinili ka ni Lord. Alam mo sa relasyon, sa buhay mag-asawa or sa isang relationship, pag pinili ka ng isang lalaki o nanliligaw sa'yo, ang sarap sa pakiramdam na hindi siya napilitan, hindi mo siya pinilit, hindi mo siya, ginawa niya yon by his own volition. Ibig sabihin, from the bottom of his heart, nag-decide siya, pinili ka niya. Ganon din po yung Diyos sa atin. Pinili tayo ng Diyos sa kaibuturan ng kanyang puso. Sabi niya, eto, mamahalin ko itong tao na ito, papakitaan ko ng biyaya, papakitaan ko ng kaligtasan. God chooses by grace. Pangalawa, atonement. Dahil ang Diyos ay nagmalasakit sa atin, sinugo niya ang ating Panginoon Jesucristo upang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo para magkaroon tayo ng kaligtasan. And then nagpadala ang Diyos, ito yung outward calling, God calls through the gospel,
Ito yung nagpadala ang Diyos ng isang tao na magko-communicate, mag-share sa iyo ng gospel. Na sasabihin niya yung mga bagay patungkol sa Panginoong Jesucristo, kung sino man yung tinawag o pinili ng Diyos para abutin ka sa pamamagitan ng mensahe ng Ebanghelyo. Ano yun? Appointed time yun, appointed person yun, hindi yun random. Talagang pinadala ng Diyos sa iyo yun para kausapin ka patungkol sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo yung ginawa niya 2,000 years ago doon sa krus ng Kalbaryo. Regeneration, habang kinakausap ka patungkol sa Ebanghelyo, yung puso mo nagkakaroon ng, kumbaga nabubuhay, no? Nauunawaan mo, and gusto mong ibigay yung buhay mo kay Kristo Jesus, gusto mong manampalataya, gusto mong isurrender yung sarili mo kay Jesus. Ayun na po yung conversion. Man repents and believes, nagsisi sa iyong kasalanan. And then justification, God declares you as righteous. Pinatawad ka na, pinawalang sala ka na sa harapan ng Diyos, lahat ng kasalanan mo ay kasama ng napako doon sa krus ng Kalbaryo. Adoption, tapos inampong ka ng Diyos, ginawa kang anak. Samantalang tayo dating mga kaaway, ngayon ay ginawang anak. Sanctification, at habang ginawa tayo ng anak, mga anak ng Diyos, at the same time tayo ay pinagpapaging banal, binabago tayo ng Diyos araw-araw. That's sanctification. And perseverance, ibig sabihin, nagpapatuloy tayo sa ating pananampalataya. Actually, maganda yung term na preservation. We are being preserved by God. And then glorification, someday, babalik ang Panginoong Jesucristo upang magkaroon tayo ng reunion. Magkakita tayo ng mukhaan. And by that time, magkakaroon tayo ng glorified body. Glorification, lulubusin ng Diyos yung ating kaligtasan. So, salvation is God's work from beginning to end. Pangalawa po, the believer's journey is secure in God's hand. Kaya po yung paglalakbay natin mga kapatid, hindi po aksidente, hindi po random yung nangyari sa buhay natin. Yung Kristiyanong paglalakbay, ito po ay meron ng plano, meron tong kasiguraduhan na magtatagumpay. At ang mabuting bagay na sinimulan sa iyo ng Diyos ay magpapatuloy. You will continue to experience God's blessings, God's goodness, God's grace. Hindi ka bibitawan ng biyaya ng Diyos. Kaya po yung magandang bagay na sinimulan ng Diyos sa atin, yung pagliligtas, kukompletohin niya yan hanggang dulo. Lulubusin ng Diyos yung kanyang kabutihan sa iyong buhay at sa aking buhay. All because of the Lord Jesus Christ. Ang ating Panginoong Jesucristo yung sentro ng lahat ng ito. Kaya kaniligtas, inampon, ginawang anak, it's all because of Jesus Christ. It's because of what He did on the cross. Kaya po tayo mga Kristiyano, nabubuhay tayo ng punong-puno ng pasasalamat at magpupuri sa Diyos. Number 3 po, if God cares about the big things, kung ang Diyos ay may malasakit sa atin sa pangwalang hanggan, sa mga bagay na may kinalaman sa spiritual, katulad ng pagpapawalang sala sa atin, tulad ng pagliligtas sa atin, God cares about our eternity, our future, about our eternal life. Mga kapatid, I just want to encourage you as well that God cares also about our small things. Yung maliliit na bagay, mga kapatid, pwede mong pagkatiwala sa Panginoon. Yung iba sa atin, ang big deal lang sa kanya, grocery, makakain, tuition fee ng mga anak. Or yung iba, ang iniisip lang, magtagumpay sa business. Napakaliliit lang nun, mga kapatid. Yung Diyos, concerned siya sa big things, yung mga small things, concerned din siya. Hindi, pinagmamalasakitan din tayo ng Diyos sa mga maliliit na bagay. So don't think too much about the small things. Na para bang, yun na yung big things sa atin. Mga kapatid, God cares about the big things. He's also concerned about the big things. At pwede natin ipagkatiwala talaga lahat sa Panginoon. Kung yung Diyos binigyan tayo ng buhay na walang hanggan, ano pa kaya yung kapirasong buhay natin dito sa mundo? Hindi niya pa ba tayo iso-sustain? So, if God cares about the big things, He also cares about the small things. If God cares about eternity, about eternal, wala na lang sa Kanya yung mga temporal, ang liliit na bagay na lang yan. Pwede na natin pagkatiwala sa Panginoon yung temporal, yung maliliit na bagay dito sa mundo. We can put everything under God's care. At pwede tayong magtiwala talaga sa Kanya. Bilang application po, number 1, share the gospel because it is the power of God. Mga kapatid, kailan ka huling nag-share ng Ebanghelyo? Kailan mo huling ibinahagi ang magandang ginawa ng Panginoong Jesucristo 2,000 years ago when He offered His life
At napako siya doon sa krus ng Kalbaryo sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. When was the last time you shared the gospel? Marami po sa atin ay kinahihiya yung ebanghelyo. Nahihiyang ma-identify as Christian. Sabi po ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel." Hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Yung gospel po, kapangyarihan ng Diyos yan na iligtas yung kinakausap natin patungkol sa ebanghelyo. Share the gospel. It has power. And that's the power of God to save, to bring salvation to everyone who believes. Number 2 po, edify others with God's grace and eternal plan. Pag sinabi po nating edify, palakasin. Mga kapatid, pwede mong palakasin ang pananampalataya ng iba. Yung mga kapatid mo sa Panginoon. Kung ibabahagi mo yung biyaya, yung walang hanggang biyaya ng Diyos na natamasa mo, na experience mo, na pwede ring ma-experience ng iba, pwede ring maranasan ng iba. Isipin niyo po yung ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. In the eternity past, pinagdesisyonan ng Diyos na piliin ka. Sinugo niya si Kristo upang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. And pagkatapos nun, nung sinilang ka na, nabuhay ka na, nagpadala pa ang Diyos ng isang mensahero para ipaliwanag sa iyong ebanghelyo. Kumilos ang Santong Espiritu sa iyong puso at ikaw ay naligtas. At yung kaligtasan mo na yan, lulubusin ng Diyos yan. Yung mabuting ginawa ng Diyos sa iyong buhay ay lulubusin niya hanggang sa muling pagkikita natin in the future. Kaya po sabi dito sa Philippians chapter 1 verse 6, "Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus." Ako'y panatag sa mga bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Hesukristo. Edify others with God's grace and eternal plan. You are secure in God's hand. And pangatlo po, trust God for both big things and small things. Mga kapatid, na ipagkatiwala na natin yung kaligtasan sa ating Diyos. Yun yung mga big things. Na ipagkatiwala natin buhay na walang hanggan sa Panginoon. Yung maliliit na bagay pa kaya, hindi natin may pagkakatiwala sa Panginoon. Yung iba, grocery lang iniisip, hindi pa mapagkatiwala sa Panginoon. O yung mahal niya sa buhay, may karamdaman, hindi pa mapagkatiwala sa Panginoon. Mga kapatid, kung ang eternity, yung buhay na walang hanggan, ay hawak ng Diyos at napagkatiwala natin sa Kanya, ano pa kaya yung simpleng temporal na mga bagay na kinakaharap natin araw-araw? Mga kapatid, let's trust God for both big things and small things. And I hope tayong lahat ay magkaroon ng kapayapaan ng Diyos na sumaatin. Kung nagiging mapayapa tayo kasi sure tayo na ang kaligtasan natin ay pangwalang hanggan at secure sa kamay ng Diyos, nagkakaroon tayo ng kapayapaan, bakit hindi tayo magkaroon ng kapayapaan sa maliliit na bagay? Patungkol sa mangyayari bukas, patungkol sa mga worries natin na pinag-aalala lang natin ay maliliit na mga bagay na patungkol sa finances, patungkol sa relationship, patungkol sa pamilya. We can trust God for both big things and small things. Now, para po sa ating discussion, practically speaking, how can we practically trust God for small and big things? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin, sa discussion po natin. At pwede na rin po natin incorporate yung alternative questions natin para mas simple. What have you learned from this devotion? And how can you practically apply our devotion today? Tayo po'y manalangin. Gracious Lord, thank you that my salvation is not random, but perfectly ordered by your sovereign grace. You called me, you gave me new life, drew me to faith, declared me righteous, and are now making me holy. One day, you will glorify me in your presence. I give you all the praise for every step of this divine process. Keep me humble, hopeful, and faithful as you complete your work in me. Let me never forget that it is all by your mercy. In the mighty name of Jesus.
Amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, si Sister Lina. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.